Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, tatalakayin natin ang misteryosong laro na tinatawag na Lights Out, na nagdala ng takot at panganib sa isang batang abogadong nagngangalang Miguel. Habang sinusubukan niyang makapasa sa bar exam, napadpad siya sa isang lumang gusali sa Intramuros kung saan nagsimula ang kanyang kakaibang karanasan. Ano kaya ang mga nakakatakot na pangyayari na kanyang hinarap at paano niya ito nalampasan? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito at alamin natin ang buong detalye. Isang gabi sa isang lumang internet cafe sa Manila, isang grupo ng kabataan ang nagbabasa ng isang online na guide tungkol sa isang misteryosong laro na tinatawag na Lights Out. Ang ilaw ng cafe ay kumikislap na nagdadagdag ng kakaibang atmosfera sa kanilang pagbabasa. Si Miguel, isang batang abogadong nangangarap makapasa sa bar exam, ay nagbabasa ng guide kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang binabasa ang mga babala tungkol sa laro. Seryoso ba to? Parang urban legend lang, sabi ni Miguel sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa loob-loob niya nararamdaman niya ang kakaibang atraksyon sa laro. Habang nag-uusap sila, napansin ng grupo na parang may malamig na hangin na dumadaan sa kafe kahit na wala namang bintana na bukas. Nagkatinginan sila at napalunok ng sabay-sabay. Sa paglabas nila ng kafe, nagdesisyon si Miguel na subukan ang laro kahit na alam niyang mapanganib ito. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-aalala ngunit hindi siya mapipigilan. Kailangan ko itong gawin, bulong ni Miguel sa sarili habang naglalakad pa uwi. Isang gabi bago ang laro, si Miguel ay nagpunta sa isang lumang gusali sa Intramuros. Ang gusali ay may 8 silid at bawat silid ay puno ng alikabok at mga bakas ng nakaraan. Inihanda ni Miguel ang bawat silid, naglagay ng kandila sa bawat isa, at sa simula ang silid ni Selena, inilagay niya ang isang lumang relo na minana pa niya sa kanyang lolo. Habang naglalagay ng kandila, naririnig ni Miguel ang mga tunog ng mga daga sa sulok na nagdagdag ng kaba sa kanyang dibdib. Ito ang magiging susi sa aking tagumpay, bulong ni Miguel sa sarili habang inilalagay ang relo. Matapos niyang isulat ang kanyang nais na makapasa sa bar exam at ilagay ito sa kanyang simulaang silid, sinimulan niya ang ritual ng pagtawag kay Selena gamit ang mga sinaunang dasal mula sa isang lumang aklat ng mga orasyon. Nagsimula ang laro ng kumurap-kurap ang mga ilaw sa buong gusali. Eksaktong 2:00 ng gabi, nagsimula ang laro ng kumurap-kurap ang mga ilaw sa buong gusali. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kakaibang enerhiya. Habang naglalakad si Miguel sa gusali, naririnig niya ang mga yabag sa mga sulok ng mga silid at mga bulong na parang mga panalangin ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sino yan? Tanong ni Miguel sa sarili. Ngunit wala siyang nakikitang tao. Sa bawat pagkurap ng ilaw, nakakakita siya ng mga anino na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin, na tila ba nagmamasid sa kanya. Ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Sa isang pagkakataon, biglang may nahulog na libro mula sa isang estante. Napatalon si Miguel at napatingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Habang patuloy siyang naglalakad, nararamdaman niya ang presensya ni Selena na palapit ng palapit. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa takot, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Sa kalagitnaan ng laro, nagiging mas mabilis at mas agresibo si Selena sa pagpapapatay ng mga ilaw. Ang malamig na hangin ay tila nagmumula sa mga bintana na nagpapakilabot kay Miguel. Nakakita siya ng mga kakaibang simbolo sa mga pader, mga simbolo na tila nagbabanta ng kamatayan at kapahamakan. Ano ba itong mga simbolong to? Tanong ni Miguel sa sarili habang sinusuri ang mga ito. Nagsimulang mag-alinlangan si Miguel kung kaya pa niyang tapusin ang laro, lalo na nang makaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib na parang may mga kamay na pumipigil sa kanya.
Habang humihinga ng malalim, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag. Nagdesisyon siyang huwag nang alamin kung ano iyon at magpatuloy na lang. Kailangan kong tapusin to. Bulong ni Miguel sa sarili habang pinipilit niyang labanan ng takot. Habang patuloy siyang naglalakad, nararamdaman niya ang presensya ni Selena na palapit ng palapit, na tila ba nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa bawat silid na kanyang binubuksan, nararamdaman niya ang presensya ni Selena na palapit ng palapit. Ngunit sa huling oras ng laro, mas lalong tumitindi ang takot at panganib. Sa huling oras ng laro, naramdaman ni Miguel ang pagbilis ng kilos ni Selena. Ang mga ilaw ay mabilis na nagkukurap-kurap at ang malamig na hangin ay tila nagiging mas malamig. Ano ba to? Bakit parang lumalakas ang hangin? Bulong ni Miguel sa sarili habang nagmamadali siyang buksan ang mga ilaw. Nagsimulang magpakita si Selena kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at ang kanyang mga kamay ay tila naglalabas ng itim na usok. Hindi mo ako matatalo, sabi ni Selena kay Miguel habang naglalakad siya palapit. Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kanyang mga kamay sa takot at pagod. Kailangan niyang magmadali upang buksan ang lahat ng ilaw bago matapos ang oras. Kailangan kong magmadali, bulong ni Miguel sa sarili habang binubuksan ang huling ilaw. Sa bawat silid na kanyang binubuksan, nararamdaman niya ang presensya ni Selena na palapit ng palapit. Ang kanyang puso ay bumibilis sa kaba. Tila ba may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa huling minuto, nagawa ni Miguel na buksan ang huling ilaw. Ngunit nahulog siya sa sahig dahil sa sobrang pagod at takot. Ang huling imahe na nakita niya bago siya mawalan ng malay ay ang mga naglalagablab na mata ni Selena na tila ba nagbabanta ng mas malaking panganib. Pagkatapos ng laro, nagising si Miguel sa isang ospital. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat, ngunit buhay siya. Miguel, buti na lang at nagising ka, sabi ng kanyang kaibigan na nasa tabi niya. Napansin ni Miguel na ang kanyang nais na makapasa sa bar exam ay tila mas nagiging posible. Ang mga bagong oportunidad ay dumarating sa kanya. Miguel, may kilalang abogado na gustong mag-offer ng mentorship sa'yo, sabi ng kanyang kaibigan habang binabasa ang isang text message. Gayunpaman, ang guide ay muling nagbabala tungkol sa mga seryosong konsekwensya ng paglalaro ng Lights Out. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng pangamba habang binabasa ang babala. Ipinapayo nito na huwag nang subukan ang laro, ngunit inaamin na may mga tao pa rin na magpapasya na laruin ito, dala ng kanilang kagustuhang makamit ang kanilang mga pangarap sa anumang paraan. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagnanais na makamit ang ating mga pangarap ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim, baka si Selena ay nagmamasid.